Mapagpalang araw po. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Diyos ay ating pong papaksayin. Ay, babasahin sa Biblia. Ang gamit ko pong Biblia, o amen, ang Biblia ng mga pastor. Ito. At saka natin titignan ng mga buhay-buhay dito sa ibabaw ng lupa, lalo na dito sa Basang Pilipinas, yung nangyayari sa paligid. I-connect lang natin. Ito. Pero siyempre, bago tayo papalaot, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Ayon sa Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Samahan mo kami, buksan ang puso't isip ng mga taong nakikinig, nanonood ng video ito. Salamat po dahil wala naman pong personalan nito. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Ayon kay Apostol Pablo, ipinahalam niya sa atin na dito sa chapter 2 ng Epeso, dito sa Epeso 2:10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inanda niya noong una pa man upang gawin natin. Nilikha tayo upang gumawa ng mabuti. Mabuti Ngayon, pag sinabing mabuti, sa Biblia rin natin kukunin yung salitang mabuti. Hindi sa ating pinag-aralan. Kasi Biblia ang ginagamit natin. Roma 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ano daw po yung kautusan ng Diyos? Mabuti. Yun ang mabuti sinasabi ni Pablo. Kasi si Pablo rin naman ang nagsasalita dito sa libro ng Roma. Na tayo po pala noong una, sabi niya, nilikha tayo ng Diyos para sa mabubuting gawa. Ano pa? Si Pablo pa rin. Ganito po nakalagay pa. Ang sabi, unang Korinto 6:19 at 20. Babasahin natin. Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Paano natin mapaparangalan ng Diyos? Gamitin natin yung katawan natin sa pagsunod sa Kanya. Yung pagsunod, Mateo 6:9. Anong sabi? Sa 10 pala. Basahin po natin. 6:10. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ayun. Anong sabi ng Panginoong Yesus sa Lord's Prayer? Yung Ama namin. Ama namin, nasa langit ka, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa. Kalooban po pa ng Diyos na pumatay tayo, o pumatay kayo, o pumatay ang tao sa kapwa-tao? Hindi po. Ayon po sa Exodo, anong nakalagay?
chapter 20, verse 13, huwag kang papatay. Ibig sabihin, pag pumatay ka, may paglabag ka na sa batas ng Diyos. Kasi sabi, huwag kang papatay. Ano po, tandaan po natin yan. Wala tayong karapatan upang utasin ang buhay ng may buhay. Wala. Kasi kung papatay kang tao, natural masasaktan yung mahal sa buhay niyan. Ganon din kung ikaw naman yung pinatay, masasaktan din ang damdamin ng iyong mahal sa buhay. Kaya huwag kang papatay, sabi ng Diyos. Kumbaga, yung ayaw mong mangyari sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Mana pa, ang utos nga ng Panginoong Yesus Dito, babasahin natin sa 22 ng 34 ng Mateo. Nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalita nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduseo. 35, isa sa kanila ang dalubhasa sa kautusan. Nagtanong kay Jesus upang subukin ito. 36, Guro, alin po pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. 38, ito ang pinakamahalagang utos. 39, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung ayaw mong mangyari sa iyo, huwag mong gawin sa iyong kapwa. Pumatay ka. Kaya may kasalanan ka. Yung huwag kang papatay, sabi ng Diyos. At sabi naman ni Jesus, huwag mo. Mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya, napaka-importante po yung utos ng Diyos. Ang utos, huwag kayong papatay. Ang utos, mahalin mo ang kapwa mo, yung ikalawang utos. Yung una, mahalin mo ang Diyos. Yung ikalawa, mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pumatay ka. May kasalanan ka. Di po ba? May kasalanan ka. Kasi yung buhay galing sa Diyos, hindi galing sa iyo. Yung buhay mo rin galing sa iyo. Yung buhay mo galing din sa Diyos. Lahat tayo ginawa ng Diyos. Genesis 1:26, 27. Basahin nga natin. Total, nag-aaral naman tayo Anong nakalagay? Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likahin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila'y mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mahilap, malaki man o maliit. 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang, isang lalaki at isang babae. Si Adan at Eva po yun. So, sino ang lumalang? Ang Diyos. Kaya tayo nilikha upang sundin ang gusto ng Diyos. Hindi yung gusto mo. Lagi nyo pong tatandaan yan. Wala kayong karapatan pumatay ng kapwa-tao ninyo, kaibigan. Wala. Lagi nyo pong tatandaan yan. Wala tayong karapatan. Kahit nga manakit, hindi ka pwede manakit Kasi sabi ni Jesus, yung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gagawin sa iba.
Dito sa Ezekiel chapter 18, verse 4, ang sabi ng Diyos, akin ang lahat ng tao, akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak. Ang kaluluwang nagkasala ay magkasala ay mamamatay. Sinigurado ng salita ng Diyos, pag magkasala tayo, tayo'y mamamatay. Anong kamatayan? Spiritual death. Maiwalay po tayo sa Diyos. Bawa, pumatay ka, kasalanan na yun. Iwalay ka sa Diyos kasi pinatay mo na siya. Yung iba, nagsisimba pa kahit pumapatay sila ng tao. O mas malala naman si Duterte. Inamin niya sa investigasyon nung hindi pa siya nakakulong sa daig na siya ay, kasi tinanong siya ni Pastor Benny Abante sa Kongreso, Mr. President, nakapatay ka na ba ng tao? Sabi niya, oo. Oo. Nakapatay na ako, sabi niya. Pero nung utos ng Diyos, huwag kang papatay. Ngayon sa kasulatan, Exodus chapter 20 verse 3 yata yun, no? 4. Tingnan nga natin na huwag kang papatay. At 13. Huwag kang papatay. Oh. At ano pang ginawa ni Duterte? Tinawag niya pong putang ina ang Diyos, ang may likha ng lahat ng bagay. Si Jesus, tinawag niya rin putang ina. Minura niya rin na putang ina. Yung Santo Papa ng Roma, si Santo Papa Kiko, St. Francis, kung tawagin nila, minura din. Walang respeto. Yung presidente ng Amerika, si ano ba yung American na Africa, si sa bang pangalan nito, yung pinalitan nitong dating itong presidente ngayon. Minura niya rin yun. Walang respeto. Walang respeto sa kanyang kapwa. Siya mismo, nilabag niya ang human right. Wala siyang respeto sa karapatang pantao ng tao. Gusto niya siyang masunod. Ngayon, siya ngayon ay nakakulong. Meron bang karangalan ng Diyos sa kanya? Wala. Sabi ni Pablo, gamitin ang katawan para maparangalan ng Diyos. Pumapatay ka, nilabag mo yung utos mismo ng Diyos. May karangalan ba ang Diyos sa kanya? Wala. Ano pang sabi niya, yung mga napanood ko nitong previous? Huwag kayong mag-alala, pupunta ako ng impyerno. Kayo mga supporter ko, hihintayin ko kayo doon. Huwag kayong matakot kay Satanas. Palalayasin ko si Satanas, sabi niya. Siya na papalit pala kay Satanas. Kaya sabi ng mga ibang mga comment, ikaw na lang, huwag mo na kami isama. Yung iba naman, isama mo yung mga didisit, DDS. Sipin niya. Para daw patunayan ninyo pagiging supporter nyo sa akin, sabi niya sa social media. Ngayon, nung araw, sabi ni Bongo, ipagdasal daw si Tatay Digong niya. Kanino mo si ipagdadasal, Bongo? Yung Diyos na may gawa ng langit at lupa,
ang Panginoong Yesus na tagapagligtas, minura niya, putang ina, sabi niya. O kanino mo siya pagdadasal? O, Bongo. Sige nga. O, kanino mo ipagdadasal? Kaya sabi ko, doon pwede, doon mo ipagdasal kay Kibulok. Total, sabi naman ni Kibulok, hindi kayo makakapunta sa kingdom ng God, kundi kayo dadaan sa akin. Doon mo siya panalangin. Puntahan mo sa Pasig, nakakulong si Kibulok. Doon. Hingin mo ang tulong ni Kibulok. May malakas ang tama ng mga ito. Mga liporas ni Duterte. Tatandaan nyo po yan. Lahat ng inyong ginawa, pananagutan nyo po yan. Hindi po pananakot yan. Ang Biblia po ang nagtuturo. Ano man po yung ginawa natin, pananagutan natin yan. Kaya nga sabi ng iba, napahaga ang karma. Oh. Tapos si Bato nung araw, sabi niya, ipagdasal nyo naman ako. Oh. Ipagdasal daw siya. Kaya kanina siya ipagdadasal, ang Diyos minumura ng puon mong si Duterte. Mismo si Jesus din, minura. Kaya Katoliko ka, may minura yung Santo Papa mo. Si Francis. Isa Pope Francis. O kung Katoliko ka. Unless na gayahin mo si Duterte na sabi niya nung araw, di naman ako Katoliko Muslim ako, sabi niya. Pati Muslim dinamay niya sa kawalang yahan niya. Hindi ngayon nakakulong. Humingi pa sila ng release, interim release. Wala na. Hindi sila naniniwala sa kanya. Sabi niya, hindi na rin siya gagawa ng kalokohan. Napaniwala ba nila? Itong mga senador naman na kampon niya, pero nagbotuhan pa. Kinilala ba ng ICC yung sayang ang pera, ginastos nila. Nagiring-iring pa naman sila. Wala rin, kahit pumirma pa sila. Kinilala ba ng ICC? Hindi. Walang pakialam sa inyong mga senador yan. Kaya yung sinasabi ng Korte Suprema, di raw pwedeng ibigay si Bato. Di subukin nyo, palitawin nyo muna. Kasi umihingi na sa klolo si Bato ngayon. Takot na takot. Di niya alam kung siya magtago. Sabi nga ni Torion, bakit siya binabantayan? Ba't hindi siya babantayan? Meron na siyang warrant of arrest. Sabi ni Jesus Crispin Remulla ng ombudsman. Yan ngayon, pumuputak si Amy. Magsitigil na kayo, sabi niya kay ombudsman Crispin. Wala na kayong magagawa. Nandyan na yan. Ngayon, kung talagang totoo ang sinasabi nyo, hindi siya pwedeng galawin. Sabi ng Korte Suprema. Korte Suprema ni Duterte yan Hindi naman ng Korte Suprema ng Pilipino yan Korte Suprema ni Duterte kasi majority ng mga judges dyan dinalaga ni Duterte yan Yan. Kaya sige, tingnan nyo. Uubra kayo sa batas. Tandaan nyo, hindi na tayo membro ng ICC. At yung mga member ng ICC, ayaw naman nilang tanggapin si Duterte. Kaya hindi nga siya na-release. Walang gusto umampun sa kanya. Maging yung China na kaibigan niya tinanggihan siya ni Xi Jinping. Tinanggihan siya. Xi Jinping, kaibigan niya. Xi Jinping pala, hindi niya kaibigan si Duterte. Isinukan niya. Humingi siya ng asylum doon. Ayan, tandaan nyo po yan. Ang Biblia po, kaya tayo nilikha upang gumawa ng mabuti. Yang ginagawa ni Duterte, gumawa ng masama. Si Bato, gumawa ng masama. Kaya takot na takot sila ngayon. Okay, panguling talata. Ano pong sabi ni San Pablo?
Sa Roma 13. Specific na lang natin. Ano nakakalagay? Sa verse 3. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Kaya walang karangalan itong magamong ito eh. Si Bato, si Sinungaling, di raw siya di Diaz, tinuro siya ng punya si Digong. Yan, si Senator Bato, di Diaz yan. Nagsisinungaling siya, binuko siya ng punya. Buti pa si Duterte, sabi niya, pumatay ako, nagnakaw ako. Ano pa sabi niya? Gumamit pa ako ng droga. At least yun, meron siyang wala na eh. Nagiimas na siya, kaibigan. Sana po matuto tayo sa Biblia. Ang Biblia po ang gabay natin. Salita ng Diyos ang Biblia. Dapat dito tayo. Huwag tayong lalampas, kaibigan. Kahit anong reliyon niyo po. Maging ang Muslim man eh. Sinasabi nila bawal sa kanilang pumatay. Pero ewan ko kung totoo nga yun. Sabi naman ng kaibigan kong Muslim, sabi ko nung araw, bakit may mga Muslim pumapatay ng tao lalo na sa Mindanao? Sabi niya, hindi naman totoong Muslim yun. Musliman lagi. O may kaibigan ako Muslim eh. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video, kaibigan, Hanggang dito na lamang po. Ito ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Nawa, meron po kayo natutunan ang gamit ko pong Biblia. Amen, ang Biblia ng mga pastor. Sana po, merong naiwan sa inyo, kahit papaano. Matakot po kayo sa Diyos. Matakot po tayo sa Diyos. Eh bakit? Diyos po ang hatol sa ating pagdating ng araw. Ano po? Hindi tao ang hatol. Diyos po ang hatol sa atin. Kung dito man merong mga hukuman, inatulan, kumisan yung hatol ng korte, hindi rin po tama yun. Bakit? Isipin nyo, korte din nagpaparelease sa mga inatulan ng korte. Kumbaga, korte sa korte. Kasi tao sila. Kaya matakot po tayo sa Diyos, Sige. God bless us all. Kayo pong mga nanonood, sana tandaan nyo po, matakot po tayo sa Diyos. Diyos po ang hatol sa atin. Ito ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Nawadat na kayo ng video ito nasa maayos na kalagayan. Like and share, kaibigan. Bye-bye.